Mahigpit namang binabantayan ng DTI Region 2 ang presyo ng mga bilihin, partikular na ang construction material sa mga lugar na sinalanta ng bagyo sa Cagayan. Si April Jane Racho ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Business as usual ang mga tindahan dito sa Santa Ana Public Market ilang araw makaraan ang pananalasa ng pag-umarse. Ilan sa mga ito pagkamatihirap makabangon, katulad na lamang ng isang tindahan ito na binasag ng lakas ng hangin. Ang salapi nito ay tuloy pa rin ang negosyo. Gaya na lamang sa isang pwestong ito na sa video na kuha ng nanalasang bagyo ay tila nakaranas ng pagyanig ng sunod-sunod na nagsitumbahan ang mga istanteng puno ng mga nakahilerang paninda. Ayon sa isang sales lady sa natirang pwesto, maganda pa umano ang panahon ng magang iyon ng Huwebes, kaya naman pumasok pa rin sila sa trabaho hanggang sa makaraan ng ilang oras naranasan na nila ang hagupit ng bagyong Marce. Kasabay ng tuloy pa ring operasyon ng mga pwesto sa palengke, ang pagtiyak naman ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 na may sapat na supply at nasusunod ang tamang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na at nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong lalawigan. Agad nagsagawa ng price monitoring ang ahensya sa mga business establishment sa naturang bayan, kabilang pa rito ang iba pang munisipalidad sa hilagang bahagi ng Cagayan na labis na hinagupit ng bagyo, gaya na lamang ng Apari, Sanchez Mira, Ballesteros at ng Pamplona. Ayon kay Technical Industry Development Specialist Serafino Mokit, napakahalagang malaman ang lagay ng basic necessities and prime commodities sa mga lugar na ito, lalo na taasahan ang mataas na demand sa mga tao. Partikular aniya nilang inalam dito ang kasapatan sa supply ng construction materials na tiyak na lubos na kakailanganin dahil sa dami ng nasiraan ng bahay. Sa ngayon, yun po yung unahin namin puntahan, ma'am, yung mga stores na nagbebenta ng mga pangunahing bilhin. Makita natin kung paano yung supplies, paano yung presyo, may pagbabago ba. Sinabi naman ni Consumer Protection Division Officer in Charge Randolph Cacacho na lahat ay sumunod sa mga itinatakda ng batas at walang anumang nangyayaring pananamantala sa sitwasyon. Nasisiguro rin ng sapat na supply ng mga pangunahing bilihin ngayong unti-unting nagre-recover ang mga bayang ito mula sa epekto ng bagyo. Sinisiguro naman ng DTI na kanila ring tinututukan ang sitwasyon sa iba pang bayan sa Lambak, Cagayan, lalo ngayon at nararanasan ang epekto ng bagyong Nika habang ilan pang bagyo ang sumusunod na sakop din sa mga inaasahang maapektuhan ang Region 2. Mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, April, Salucan Racho para sa Balitang Pambansa.